Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 9 hanggang 12. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang pagdalaw ng Reyna ng Seba, nahati ang kaharian, ang propesiya ni Semaiyas. Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 9, ang pagdalaw ng Reyna ng Seba. Nabalitaan ng Reyna ng Seba ang katanyagan ni Haring Solomon, kaya't nagsadya siya sa Jerusalem upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Marami siyang kasamang tauhan at mga kamelyong may kargang mga pabango, ginto at mamahaling bato. Nang makaharap niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng maisipan niyang itanong. Ipinaliwanag naman ni Solomon ang lahat ng ibig malaman ng reyna. Wala itong tanong na hindi niya nasagot. Napatunayan ng reyna ang karunungan ni Solomon at nakita niya ang palasyong ipinatayo nito. Nakita rin niya ang mga pagkain sa hapag ng hari at ang mga silid ng kanyang mga opisyal, gayon din ang paglilingkod ng kanyang mga utusan at mga tagadala ng inumin at ang mga kasuotan nilang lahat. Nakita rin niya ang mga handog na susunugin na iniaalay ni Solomon sa templo ni Yahweh. Labis siyang namangha sa lahat niyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang balitang nakarating sa bayan ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Nung una'y hindi ako makapaniwala, ngunit ngayong makita ng dalawa kong mata, wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, ang karunungan pala ninyo ay higit sa nabalitaan ko. Mapalad ang inyong mga lingkod, mapalad ang mga tauhan ninyong ito na laging nakakarinig ng inyong karunungan. Purihin ang Diyos ninyong si Yahweh na nalugod sa inyo, kaya't ginawa kanyang hari upang mamahala alang-alang sa kanya, sapagkat tapat ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel at nais niyang patatagin ito magpakailanman. Ginawa niya kayong hari nila upang pairalin dito ang batas at katarungan. Binigyan niya ang hari ng 4,200 kilong ginto, marabing pabango at mamahaling hiyas. Walang kaparis ang mga pabangong ibinigay ng Reyna ng Seba kay Haring Solomon. Bukod dito ang mga tauhan ni Haring Hiram at ni Solomon na nagdadala ng ginto buhat sa Ofir ay may dala ring mamahaling bato at maraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit ng hari sa mga upuan sa templo at sa kanyang palasyo at sa mga lira at alpa ng mga awit. Wala pang nakikitang kahoy na tulad nito ng panahong iyon sa lupain ng Huda. Ipinagkaloob naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang lahat ng hiniling nito, bukod pa sa kanyang regalo bilang ganti sa pagsalubong nito sa kanya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna ng Seba at ang kanyang mga tauhan sa kanilang lupain. Ang kayamanan ni Solomon. Taon-taon 23,310 kilong ginto ang dumarating kay Solomon. Hindi pa kabilang dito ang buwis ng mga mangangalakal, ang tinutubo ng kanyang mga tauhang umaangkat sa ibang bansa at ang buwis ng mga hari sa Arabia at ang mga gobernador ng lalawigan. Nagpagawa siya ng 200 malalaking kalasag na may balot na 7 kilong pinitpit na ginto bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may balot namang 3 kilong pinitpit na ginto bawat isa. Ipinalagay ng hari ang nasabing mga kalasag sa bulwagan ng kagubatang Lebanon. Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong balot sa garing na may palamuting ginto. Balot din ng ginto ang 6 na baitang na paakyat sa trono at tuntungan dito. May patungan ng kamay sa magkabilang tagiliran ng trono at may rebulto ng nakatayong leon sa magkabila. 12 leon naman ang nakahanay sa magkabilang dulo ng 6 na baitang. Walang ganitong trono na nagawa saan mang kaharian. Lantay na ginturing lahat ang mga kopa ni Haring Solomon at ang mga kasangkapan sa bulwagan ng kagubatang Lebanon. Hindi gaanong pinahahalagahan ang pilak noon. May mga malalaking barko siyang nagbabiyahe sa Tarsis kasama ng mga tauhan ni Hiram at tuwing ikatlong taon ay dumarating na maraming dalang ginto, pilak, garing, mga gorilya at pabo real.
Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Kaya't pinupuntahan siya ng mga hari buhat sa iba't ibang panig ng daigdig upang makinig sa karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Bawat isa ay may dalang regalo, mga kasangkapang ginto at pilak, mga damit, mira, mga pabango, mga kabayo at mola. Nagpapatuloy ito taon-taon. Si Solomon ay may 4,000 kwadra para sa kanyang mga kabayo at karwahe. Mayroon rin siyang 12,000 na mga ngabayo. Ang mga ito ay inilagay niya sa mga lungsod, himpilan ng mga karwahe at ang iba na may pinapaalagaan sa Jerusalem. Sakop niya ang lahat ng mga hari ng mga lupain buhat sa Ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa may hangganan ng Ehipto. Nang panahon ni Haring Solomon, ang pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato, at ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamoro sa mga paanan ng mga burol. Ang mga kabayo ni Solomon ay galing sa Ehipto at sa iba't ibang bansa. Ang buod ng kasaysayan ni Solomon. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Solomon buhat sa simula hanggang wakas ay nakasulat sa kasaysayan ni Propeta Natan at sa pahayag ni Ahiyas na taga Shilo. Mababasa rin iyon sa mga pangitain ni Propeta Ido na nagsasaad din ng paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat. 40 taong naghari si Solomon sa buong Israel mula sa Jerusalem. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Rehoboam. Ikalawang mga kronika, kabanatang 10, nahati ang kaharian. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Nang mabalitaan iyon ni Jeroboam, anak ni Nebat, na pumunta sa Ehipto upang tumakas kay Haring Solomon, ay umuwi na ito. Ipinasundo siya ng mga lipi sa Hilaga at sama-sama silang pumunta kay Rehoboam. Sinabi nila, "Binigyan po kami ng mabigat na pasani ng inyong ama. Kung pagagaanin po ninyo ang pasani na aming dinadala, paglilingkuran namin kayo." Sinagot sila ni Rehoboam, "Bigyan ninyo ako ng 3 araw upang pag-isipan ang inyong kahilingan, saka kayo bumalik." At umalis nga ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod sa kanyang ama nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa mga tao. Ganito ang sabi ng matatanda, "Kapag magiging mabait kayo sa mga taong ito at pagbibigyan ninyo sila sa kanilang kahilingan, paglilingkuran nila kayo ng tapat habang panahon." Ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, sumangguni siya sa kanyang mga kababata na ngayon mga tagapayo niya. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang dapat niyang isagot sa mga taong humihiling na pag-aani ng pasaning ipinataw sa kanila ng kanyang ama. Ganito naman ang sagot ng mga kabataan. Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina. Dagdagan mo pa ang pahirap sa kanila. Kung latigo ang panghampas sa kanila noon ng iyong ama, ngayon ay gawing mong tinik na bakal. Nang ikatlong araw, bumalik nga si Jeroboam at ang mga taong bayan ayon sa sinabi sa kanila ni Rehoboam. Taliwas sa payo ng matatanda, mabagsik ang sagot niya sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng mga kabataan. Sinabi niya, "Kung mabigat ang ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, may tinik na bakal naman ang ihahagupit ko sa inyo." Hindi nga dininig ng hari ang karaingan ng bayan. Pinahintulutan niyo ng Diyos na si Yahweh upang matupad ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Ahiyas na taga Shilo tungkol kay Jeroboam na anak ni Nebat. Nang hindi sila pakinggan ng hari, sinabi nila, "Umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ang anak ni Jesse? Bahala ka na sa buhay mo, Rehoboam." At umuwi na ang mga mamamayan ng Israel. Ngunit naghari si Rehoboam sa mga Israelitang naninirahan sa mga bayan ng Huda. Sinugo ni Haring Rehoboam si Adoram, ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawa sa 10 lipi ng Israel. Ngunit binato siya ng mga ito hanggang mamatay.
Kaya't nagmamadaling sumakay sa karwahe si Rehoboam upang tumakas patungong Jerusalem. Magmula noon patuloy na naghimagsik sa paghahari ng angkan ni David ang 10,000 ng Israel na nasa Hilaga. Ikalawang mga kronika, kabanatang 11, ang propesiya ni Semaiyas. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ng Huda at Benjamin. Pumili siya ng 180,000 mahuhusay na mandirigma upang salakayin ng 10,000 ng Israel at ibalik sila sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Yahweh kay propeta Semaiyas, "Sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng Huda at sa lahat ng mga Israelitang taga-Huda at Benjamin na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh. Huwag na ninyong salakayin ang inyong mga kapatid. Hayaan na ninyo silang makauwi sa kani-kanilang tahanan. Ako ang may kagustuhan nito." Sinunod nga nila ang ipinasabi ni Yahweh. Nag-uwian na sila at hindi na nila dinigma si Jeroboam. Pinaligiran ng pader ang mga lungsod. Sa Jerusalem tumira si Rehoboam at pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod na ito sa Huda at Benjamin: Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gat, Maresa, Ziph, Adoraim, Lakish, Azeka, Zora, Aijalon at Hebron. Pinatibay niya ang kuta ng mga ito. Nilagyan ng kani-kanilang pinuno at mga imbaka ng pagkain, langis at alak. Naglagay rin siya ng mga sibat at mga panangga sa mga nasabing lungsod. Pinatibay niyang mabuti ang mga lungsod na ito. Sa ganitong paraan, napanatili niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang Huda at Benjamin. Pumunta sa Huda ang mga pari at Levita. Nagdatingan ang mga pari at ang mga Levita mula sa lahat ng panig ng Israel upang maglingkod kay Rehoboam. Iniwan nila ang kanilang mga pastulan at mga ari-arian upang manirahan sa Huda at sa Jerusalem, sapagkat inalis sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang mga pari ni Yahweh. Sa halip, naglagay si Jeroboam ng kanyang mga sariling pari para sa mga sagradong burol, sa mga satiro at sa mga rebultong guya na ipinagawa niya. Subalit mula sa lahat ng lipi, may mga tapat na lingkod si Yahweh ang Diyos ng Israel. Sila ay sumunod sa mga pari at mga Levitang pumupunta sa Jerusalem upang maghandog kay Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Dahil dito, pinatatag nila ang kaharian ng Huda at pinatibay ang kapangyarihan ni Rehoboam na anak ni Solomon sa loob ng 3 taon, sapagkat sumusunod sila sa magagandang halimbawa ni David at ni Solomon. Ang sambahayan ni Rehoboam. Napangasawa ni Rehoboam si Mahalat na anak ni Jerimoth at ni Abihail. Anak ni David si Jerimoth at si Abihail naman ay anak ni Eliab na anak ni Jesse. Sina Jeus, Semarias at Zaham ang mga anak na lalaki ni Rehoboam kay Mahalat. Napangasawa rin ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom at ang mga anak nila ay sina Abias, Ataye, Ziza at Selomit. Mahal ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom higit sa iba pa niyang mga asawa at asawang lingkod. 18 ang asawa niya at 60 ang kanyang asawang lingkod. 28 ang naging anak niyang lalaki at 60 naman ang mga babae. Sapagkat gusto ni Rehoboam na si Abias ang maging hari pagkamatay niya, inilagay niya itong pinuno at pangunahin sa kanyang mga kapatid. Ipinadala ni Rehoboam ang kanyang mga anak na lalaki sa iba't ibang lugar sa lupain ng Huda at Benjamin, sa mga lungsod na napapaligiran ng pader. Binigyan niya sila ng lahat nilang kailangan at inihanap ng mga asawa. Ikalawang mga kronika, kabanatang 12. Nilusob ng Ehipto ang Huda. Nang maging matatag na ang paghahari ni Rehoboam, tinalikuran niya at ng buong Israel ang kautusan ni Yahweh. Subalit ng 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, sapagkat hindi sila naging tapat kay Yahweh, sinalakay ni Shishak, hari ng Ehipto, ang Jerusalem. Ang hukbo ni Shishak ay binubuo ng 1,200 karwahe, 60,000 mga ngabayo, at di mabilang na mga tauhan, pati mga taga-Libya, taga-Sukuim at taga-Ethiopia. Nakuha niya ang mga may pader na lungsod ng Huda at nakaabot siya hanggang Jerusalem.
Dahil sa pananalakay ni Shishak, ang mga pinuno ng Israel ay nagtipon sa Jerusalem kasama ni Rehoboam. Dumating naman ang propetang si Semaías at sinabi sa kanila, "Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, pinabayaan ninyo ako, kaya pinabayaan ko rin kayong mahulog sa kamay ni Shishak." Pagkarinig niyon, nagpakumbaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel at sinabi nila, "Makatarungan si Yahweh." Nakita ni Yahweh ang kanilang pagpapakumbaba, kaya sinabi niya kay Semaías, "Nagpakumbaba na sila, kaya hindi ko na sila lilipulin. Ililigtas ko sila sa lubos na kapahamakan at hindi ko na ibubuhos ang aking galit sa Jerusalem sa pamamagitan ni Shishak." Sinalakay ni Haring Shishak ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem at sinamsam ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Kinuha niya ang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Pinapalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng kalasag na tanso. Pinaingatan niya ang nasabing mga panangga sa pinuno ng mga bantay ng palasyo. Tuwing pupunta sa templo ang hari, inilalabas nila ang mga kalasag at pagkatapos ay ipinababalik sa silid ng mga bantay. Sapagkat nagpakumbaba si Rehoboam, hindi ganap na ibinuhos ng Diyos ang galit nito sa kanya. Hindi sila nilipol ng tuluyan at naging matiwasay na ang kalagayan ng Huda. Ang buod ng kasaysayan ng paghahari ni Rehoboam. Naging matatag ang paghahari ni Rehoboam sa Jerusalem. 41 taong gulang siya nang magsimulang maghari at 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ni Yahweh sa lahat ng lipi ng Israel upang doon siya sambahin. Ang kanyang ina ay sina Ama na isang Amonita. Naging masama siya sapagkat hindi niya sinunod ang kalooban ni Yahweh. Ang mga ginawa ni Rehoboam buhat sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ng propetang si Semaías at sa kasaysayan ng propetang si Ido. Patuloy ang digmaan nina Jeroboam at Rehoboam sa buong panahon ng paghahari nila. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa lungsod ni David at si Abias na anak niya ang humalili sa kanya bilang hari.